43-37, medyo siguro na bigyan ng pep talk ni Coach Perry Ronquillo itong Formula Shell. Parang kakaiba yung laro nila nung first half. Nakausap nga natin yung kaibigan natin si Coach Norman Black. Sabi niya parang wala sa rhythm talaga yung Formula Shell eh. Siguro, sinabi ni Perry Ronquillo, pag gano'n ilalaro mo Benji at saka Victor Pablo, wala tayong tatalunin dito. Wala mangyayari sa mga buhay natin. Naka-poste na tayo, mga taong kaya natin poste, hindi tayo maka-score, wala mangyayari sa atin. With Williams not also being able to be a big scorer so far in this ball game. No? Samantala, si Team McLaren, tinirahan ng harap-harapan si Benji Paras. So, ito na naman ang abante ng Mobiline at 45-38. Ito si Donald Williams. He has been trying to take the ball inside against Silas Mills. Not too much success there. Saka hindi siya talaga maka-score kay Silas Mills. Silas has his number, really. Samantala, Team McLaren again against Benji Paras. Had to kick it out kay Silas Mills. Balik ulit kay McLaren. Uy, nabitawan ni McLaren ang bola. Si Jerry Esplana po mga kaibigan ay narito nga po ulit sa third quarter. Kanina maganda ginagawa nito sa first quarter. He had 9 points there until he committed his third personal foul in that very same first quarter. Ngayon lamang bumalik. Yeah, and they've already used 3 guards at the point guard position. No? Including, fade away shot. Including Romel Santos as John Best goes about his scoring ways. And cuts the lead of Mobiline down to 5 at 45-40. Malayo pa po ito mga kaibigan. Nasa umpisa pa lang tayo ng third period. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suki sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po si Ed Pixon para sa Vintage Television kasama si Andy Howe as Glenn Capasio fakes and passes it off kay Team McLaren. Montik na. Silas Mills. Ayun na naman ang rebound si Silas Mills. Well, talagang masipag rin ito si Silas Mills. He has 17 in the ball game already. 14 ang kanyang partner si McLaren. Balik na naman sa isang 7-point lead para sa Mobiline. John Best kinuyog sa loob. Konting na naman. Pero nakuha ni Alvin Teng ang rebound para sa Mobiline Phone Pals. Narito ngayon si Silas Mills. Magandang sidestep ni Silas Mills. Iniwanan si Chris Jackson. Wala magawa. Yeah, the big players of Formula Shell parang hirap na hirap sila maglaro dito sa Araneta Coliseum. Parang hindi sila makaratsada dito, hindi sila makakuha ng buwelo. Ito, nice pick there for Donald Williams, but he just really won't fall for him, no? Kumalog nga pero hindi naman tumalubog pa loob. Ito si Tony Boy Espinosa. Nag-aabang si Team McLaren ng pasa. He's up against Donald Williams. Inside the Team McLaren. Tumulong si John Best. Glenn Capasio ngayon. Pinipilit na sumaksak sa loob. Kinaliwa ni Glenn Capasio. Ito, medyo linalayo na ng Mobiline ng kanilang laman dito. 11. That's the biggest lead of the ball game for either squad. And the defense of Shell does not seem to be able to stop this movement of the ball na ginagawa ng Phone Pals. Kung si Glenn Capasio sumaksak kahit na merong depensa, may problema ka talaga pag nasasaksakan ni Glenn Capasio. He doesn't usually do that. 4 seconds on the shot clock for Formula Shell. Donald Williams missing again from the outside. Ito na naman si Silas Mills. Sumasagitsit. Nabitawan na bola. Nakuha niya kay Team McLaren. Yes! Nangangailangan na ng timeout dito ang Formula Shell. Problemado si Coach Perry Ronquillo. Early timeout in the third quarter. Balik po tayo sa Araneta Coliseum as John Best misses from the baseline. Benji Paras nahawakan na yung bola na wala pa. And again, a frustration setting in on Shell. They went to their best play. John Best at the low post. Maganda naman ang kanyang arc sa tira pero hindi lang talaga pumasok. So let's see kung madadagdagan ng lamang dito. Mobiline is now beginning to be a little bit patient with their half-court game. Malaking kalamangan ito para sa Mobiline sa third quarter. Bagsak si Silas Mills at si Jojo Lim. At medyo pumito si referee Bernarte doon. Yeah, alam mo, sinubukan na rin ni Perry Ronquillo dahil si Chris Jackson is not his usual self-red. Dinadaanan siya sa depensa. So pagbagsak ni Jojo Lim, parang binigyan niya ng siko yata si Silas Mills dito. Binigyan pa yata ng extra motion na hindi naman nila dapat binigyan ng warning yun. No? Si Jojo Lim, alam niyang mainitin ang ulo nito si Silas Mills. Medyo sinusubukan niya siguro madiskare lang. Kinakanti niya ng konti. Alvin Teng of the Team McLaren against Benji Paras. Ayun si Jojo Lim. He was successful in fronting Silas Mills. Jerry Esplana binigay kay Donald Williams. 13 puntos po ang abante ng Mobiline. Jojo Lim medyo nag-isip.
Uy. Ayun. John Best, binigay kay Benji Paras. Magandang play yun. Between or among Williams, Best, and Paras. Well, the reason na nangyari doon dahil naiwan yung dalawang yellow shirts sa backcourt. So, they're the 4-on-3 situation there, no? Sa kanilang offensa. Oo. Samantala, ito na naman si Jojo Lim. Up in the sky. Sabi ni Silas Mills, halika, dito tayo sa taas. Tingnan natin kung kaya ba to. Naagawan mo ako dyan sa baba. Dito tayo sa, let's go up. Nice pass. Oo, sabi ni Jojo Lim, ako naman. Nakakuha naman siya ng 2 puntos sa kabila. So, bonus rin yun. Tsaka kinakausap niya ang konti si Silas Mills. Jojo is a good offensive player. Yes. 11 puntos sa kalamangan ng Mobiline. Ayun na naman si Jojo Lim. Naagawan na naman si Silas Mills. Dahil sa pitch to John Best. Napakialaman ni Glenn Capascio. Pero maganda yung effort na binibigay ni Jojo Lim. That's what they need, somebody off the bench. Well, tama naman si Perry. Walang linalaro yung mga malalaki. Tignan natin yung guard matchup natin between Best and Mills. Magandang labanan ito sa scoring. Pero tambak sa rebound at sa assist is expected of the quality of Silas Mills. So, nakita natin yan yung kanilang averages kanina. Talagang ganyan ang regla. Ito si John Best. Way out. 3-point shot. Wala. Ay, alam mo si Mills, rebound pala. Sabay lingon na. Baka sakaling may tumatakbo na lamang ang kanyang kakampi. At marunong bumato yan. Marunong bumasa. Glenn Capascio. Down low to T. McLaren. Against Benji Paras. At napika bola. Ako ni Jerry Esplana. Esplana off to Williams. Benji Paras. Down the middle. Bigay kay John Best. Patalikod pa. Sabi niya, asan nga ba ring? Well, dumating kasi si Silas Mills. Ayaw naman masupalpal ni Best. So, sabay konting kantyaw. Iiling-iling. No. Hindi mo ako mapapalpal, boy. At ibaba na ng bahagya ang kalamangan ng Mobiline to 9 points. 13 po kanina yan. Glenn Capascio na libre pero hindi pumasok ang tira. Nako naman ni T. McLaren. Uy! Pangalawang tira ni T. McLaren. Pumasok na. Yes. So, a good offensive rebound. Second chance points. Best. Umaragasa pero teka muna. Back to a half-court set. Samantala, John Best. Tinatawag si Donald Williams. Anong pito ni referee Bernardo rito? Uy, may tama yata si Tony Boy. Ano yun? May foul si Tony Boy pero parang naka-extend rin yung elbow dito ni Jerry Esplana. Okay, mga kaibigan. Ito naman ngayon mga ating mga numero sa Dutch Boy in the paint. Ano ba ito, partner? Inside points. Look at the number of Mobiline. More than double of shell. Tapos rebounds 25-15. Malaking bagay yan. Nung first half yan, ha? That's correct. Nasabi nga natin kanina, umi-score sa loob itong si Glenn Capascio, si Tony Boy Espinosa, talagang matindi ginagawa niya. Samantala, si Benji Paras, medyo nakukuha ang range doon sa kanyang mga set shot. Si Tony Boy Espinosa nakalupasay pa sa hardcourt, ha? Hindi tumatayo si Tony Boy Espinosa. Parang nasaktan. Maaaring nasaktan ito. Ito si Team McLaren in the front court. McLaren na agawan ni Jerry Espada pero napulot ni Glenn Capascio. Capascio, puts it up on a jump shot. Wala. Samantala, naagaw na naman ni Glenn Capascio. Kakatiram! Ba! Oy, medyo na irita si Glenn Capascio. At ito, nagpupumiglas pa si Glenn, ha? Talagang napikon siya ron. Maganda laro ni Glenn. Bakit kaya na si Glenn? Baka kasi yung tapos ayan, medyo nakuha na niya, kumalma na siya. Samantala si Tony Boy Espinosa inaakay palabas, ha. Kanina pa naka foul at personal foul at technical ang tinawag kay Jerry Esplana. At ewan natin kung hindi natakpan tayo dito, Dr. J, kaya hindi natin masyado nakita. Nakita lang natin sumemplang si Glenn Capascio. Samantala, ito naman si Tony Boy Espinosa, baka old injury ito eh. Kaya hindi niya pinilit tumayo, no? The foul is on Benji Paras. Pero mukhang may technical nga yata kay that will stay, no? Yung technical. Tignan natin kung ano nangyari dito. Ayun, binigyan ni Esplana. Kaya nag-react si Glenn Capascio. Meantime, Silas Mills is at the line for the technical free throw. Ito, isang ibang angle. Dito walang dumampot na green shirts ng bola. Ayun ang foul ni Benji Paras. So tapos na yung play. Yung linabas ni Jerry Esplana yung kanyang paa niya. So parang pinapatin niya si Glenn Capascio na tama naman tatawagan siya ng technical foul. At medyo simbuyan ang damdamin ni Glenn Capascio. Yung reaction niya bigla, no? Pero nung lumao naman, medyo tinaas niya yung kamay niya. Sabi niya, okay na ako. Meanwhile, a double team on Silas Mills. Glenn Capascio gets it back to Silas.
Back ulit kay Capasio, biglang tumira. Wala. Eric Reyes trying to get the rebound, pero loose ball foul. At si Eric Reyes din ang tatawagan. Nasa likod siya ni Benji Paras in that play. Siyempre, medyo lamang sa position rebounding si Benji Paras doon. No? Pero kinontes naman ni Eric Reyes yung rebound play. 10-point lead partner para sa Mobiline. Pero ang degree ng intensity ng labanan, Dr. J, baka 10-point lead ba, umaakyat na yung intensity rito. Donald Williams, ginabas kay Benji Paras. John Best, humihintay ng pasa. At may foul na nakuha galing kay T. McLary, who readily acknowledges it. Pero pang-apat na yan ni T. McLary. Bigat na naman. Yan ang naman nangyayari kay T. McLary dito. Getting himself into foul. Alam mo, this series actually maganda. And of course, except for some of the actuations of the imports, is really devoid of a very physical defense. Ngayon lang natin nakikita yan. Talaga nag-gigit-gita na rito eh. Ito, si John Best, pumihit bigla. Up against 3. Tapik galing sa likod, galing kay Al Solis. At tatawagan siya ng foul. Al Solis with his second personal. Kaya nga pala, buwan ng Disyembre, maraming mga balikbayan tayong mga kaibigan na bumabalik sa Pilipinas at nag-i-enjoy sila na kakapanood sa PBA. Mga galing ng Hong Kong, ng Middle East, ng Singapore, galing ng Italy ha. May mga kaibigan tayo galing sa Italy. Meron silang liga doon ng basketball, yung mga expats. Oo. At parating pag dumarating dito sila sa Pilipinas, pinanonood nila yung PBA. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin, mga taga Batangas. Galing pa ng Italy. Aba, nagbabarik ba kayo diyan? Alam naman rin natin na maraming mga kaibigan, mga ating mga kababayan from the States also come home during the Christmas time. Totoo yan, totoo yan. So welcome home. Welcome. And stay healthy. Kami naman paalis. Pero Thailand na tayo. Thailand na tayo. Another foul here by Benji Paras. Pang-ilan na yan? Si Benji, pangatlo. Pangatlo ngayon. Si Benji yan. Benji at saka si Benji. Si Benji rin ang tumawag. Benji Chua. Samantala, ang Shell, Dr. J, pangatlong team foul pa lang yan. Mobiline, nasa penalty na. We still have 4 minutes and 21 seconds remaining in the third period. T. McLary, lamang kay Benji Paras. McLary, buntik na naman mapitawan ng bola. Ngayon na naman yung tapik ni Benji. Alam mo si Benji is really playing with fire. Yung matapik-tapik niya, pwede ka matawagan ng foul nun. So Paras is being replaced here by Coach Perry Ronquillo. Tingnan natin, bigyan naman niya ng pagkakataon si Pablo makarecover ng konti. Well, yun ang inaasahan ni Coach Ronquillo na si Big Pablo naman ang makabawi. Dahil kanina si Benji medyo nakababawi na. At masyado pataas yung pasa papunta kay Silas Mills. Narito ngayon si Jerry Esplana. Sinusundan ni Al Solis. Ayun, sinunggab na ni Al Solis si Jerry Esplana. At tatawagin sa foul, pangatlo yan. Very deceiving ito si Jerry Esplana. He can take jump shots but he can also drive to the basket in a burst of speed. That's right, Dr. J. Samantala, meron tayong timeout. Magbalik muna tayo sa VTV. Kaibigan, umiinit po ang labanang ito. Game number 5 ng finals between Mobiline and Shell. At pag sinabi natin umiinit in more ways than one, sapagkat medyo nagiging pisikal ang laro. Samantala, Jerry Esplana missing on the first free throw of the third personal foul of Al Solis. Lamang pa rin na Mobiline ng 8. Uy, 2 mintis ni Jerry Esplana. Very uncharacteristic. Alam natin, magaling mag-free throw yan, Andy. Yes. Kung mainit siya nung first half, ngayon medyo lumamig yata siya dito sa third quarter. Oo. Tap out by Donald Williams of Glenn Capasio. We have 3 minutes and 50 seconds remaining in the third period. Al Solis may tanga ng bola para sa Mobiline. Binibigyan ng pick ni Eric Reyes. Silas Mills at low post off the double team. Umaatras. And the cross-court pass to Glenn Capasio. His pass, however, nasipa palabas ni Big Pablo with 2 seconds on the shot clock. I-reset siya. Samantala, a refreshing face. Our face of the day brought to you by Chow King. You can see some of the prettiest faces of Chow King, including Angelica De La Cruz, enjoying the games at the PBA and the food at Chow King. Ganda ng anak mo. Ha? Ganda ng anak mo. Oo. Alam ko sa buwag, ganda ng anak mo yan. Anyway, Donald Williams. Talaga, loko ka talaga. Hindi mo naman pwede maging anak yan. Bata ka pa naman. At saka Angelica yung pangalan na anak ko. Pero Ayun, hindi naman tama. Hindi ganun kaedad. Oo. Tapos Angelica. How? 3 minutes and 24 seconds remaining
in the third period. Labang ng 8 ang Mobiline over Formula Shell at 58-50. Well, dito sa quarter na ito, nagkakaroon ng oportunidad ang Shell tumira ng free throw shots. Unlike in the first half when they were only given 1 free throw and making 1. No? And then in the ang Mobiline naman, they were given 8 free throws but making only 4 for 50%. Pero in this quarter, mas maraming free throw na nabibigay dito sa Shell. Pero kailangan i-capitalize nila yun kung gusto nila yung bumalik dito. Kanina, nagbintis ng 2 si Jerry Esplana. Sabagay, itong Mobiline, yung 4 na bintis doon, 3 yata doon kay Silas Mills. That's right. Yung first half. Samantala, tinapyasan naman ang kalamangan ng Mobiline down to 6. 58-52. Ito si T. McClary. Sumaksak sa loob. Nilabas kay Glenn Capasio. Si Glenn naman ang papasok kay... Offensive foul ang tatawagin. Lamang kay Glenn Capasio. Medyo binangga niya yata si John Best. Pangatlong personal foul on Glenn Capasio. Mati 3 seconds rin sila dun. Dahil yung pasa tagal, kay Eric Reyes, dapat panira na yun. Yes. Kinik out pa niya. 3:03 remaining in the third period. 6-point lead by Mobiline at 58-52. John Best pinihita si Silas Mills. Dumating si Glenn Capasio. Good help defense by Glenn Capasio. Very good defense there. A little bit too deep para kay JB. No? Pumasok siya sa no man's land. Yung defense talaga ng Mobiline holding on the inside. 12 seconds on the shot clock para sa Formula Shell. Williams against McClary. Ayaw talaga pumasok yung mga tikada galing sa labas ni Donald Williams. Glenn Capasio for the rebound. Binigay kay Al Solis forward now to Silas Mills. Namamadali. Ayun, nakita si Eric Reyes sa ilalim pero nag-fumble. Eric Reyes. Wala pa rin. Napalakas pa. Ganda ng pagkakataon maka-score at makatulong si Eric Reyes. Very good movement of the feet there. Ito pa isa, tanyera ni... Wala Ayun, medyo tinamaan ang kamay niya ron. Batala Eric Reyes struggling to get the loose ball to Silas Mills. Mills ngayon, binabate pa rin ni Jojo Lim. Narito si McClary. McClary off the double team. McClary to Capasio to Solis for the open three. Yes, PLDT long distance shot by Al Solis. At bigla na naman lumobo ang kalamangan ng Mobiline to 9 points at 61-52. Kanina, 6 na lang yan. Narito si John Best against Silas Mills. Malakas na galaw ni John Best pero walang nangyari. Mills off to McClary. McClary sinasalubong ni Vic Pablo. Ito rin si Williams tumutulong. Nalabasan naman kay Al Solis. Solis to Capasio. Off to Mills at low post against Jojo Lim. The kick out again to Solis. Ayaw. And it's outside for Formula Shell. A minute and 35 seconds left dito, partner. 9-point lead. Medyo matagal nang hindi umi-score dito ang Formula Shell. They've had the opportunities, they've had the good looks, pero hindi sila umi-score. Pero ito problema ng Mobiline, Dr. J, sila pa rin ang mas maraming turnovers na ginagawa dito. Masyadong masakit yun. Bali 26 na yan, 19 na kanina, di ba? Hindi. Anyway, Donald, 14 kanina. 14. Plus 7, 21. Ito si Jojo Lim talaga pinahirapan rin si Mills. Ganda naman. Ang daming dinaanan ni Silas Mills doon. Ang dami niya sinigasaan. Nakatingin na naman sa referee. Humingi ng foul. 9-point lead once again here for Mobiline. John Best labang kay Silas Mills. Power move by John Best. Nilabas kay Donald Williams. Williams hindi makasaksak. Jojo Lim puts it up. Dalawang baskets na dito si Jojo Lim. May kasama pang depensa, may opensa pa. No? At umi-score siya pag nakaka-score si Silas Mills. Nahalata natin. Sinasagot niya. So, oops! Nabitawan ni Silas Mills. Another turnover here by Mobiline. Jerry Esplana, hinabol. Jojo Lim, nagpapol. Pero nakuha niya ulit. Mabigat itong linalaro ni Jojo Lim. Magandang hugot ni Coach Perry Ronquillo kay Jojo Lim. Halos hindi nakapaglaro ito dito sa... Hindi pa. Ngayon lang naglaro sa series ito. Sa series. Gonzalo, sumating naman pita. Another turnover by Mobiline. Tumatakbo na naman ang Formula Shell. Jerry Esplana, biglang huminto. Hinintay si Donald Williams. 5 puntos sa lamang ang kalamangan ng Mobiline. Down from 13. Williams with 2 seconds to go in the third quarter. Wala, pero ayun na, yung buzzer tumunog. Para po tapusin ang aksyon sa third period. Down to a 5-point lead by Mobiline. Down from 13, 63-58. Abangan po ninyo ang fourth quarter ng larong ito.